Tingnan ang kamera. Chen Xuan. Malapit na tayong mag-graduate. Magkuha tayo ng litrato sama-sama. CJ. Guo She, si Chen Xuan Nakute. Ang lapit pa sa campus beauty na si Lu. Kung hindi, papahirin ko siya. Mga kaklase. Ngayong araw na tayo ay maggraduate at magkakanya-kanyang landas bilang alaala. Sa pagkakaibigan natin sa kolehiyo, nagpasya kong ilibre kayo. Ng hapunan sa Tianyu Hotel mamayang gabi. Ano sa tingin nyo? Wow, Siege. Tianyu Hotel pala. Isa lang yan SA Jiangcheng na 6-star hotel. Isang kainan lang doon, libo-libo na. Guo She. Ang yaman mo talaga. Ikaw lang talaga ang may kakayahang magpakita sa amin ng ganitong klase ng buhay. Hindi tulad ng iba, kahit magaling sa grades, wala namang kwenta. Kahit SA Cafeteria, Kuripot PA rin. Chen Xuan, sumama ka na rin sa amin, kasi baka hindi mo pa napuntahan ang ganitong klase ng lugar sa buong buhay mo. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa lahat ng gastos. Hindi mo kailangang maglabas ng pera. Chen Xuan, sumama ka na sa amin. Marami pa akong gustong sabihin sa iyo. Ganoon ka ba ka-excited, Minyan? Huwag ko na siyang biguin, baka pagkatapos ngayon. Magkaiba na ang mundo namin. Sige, uwi muna ako sa dorm para mag-ayos. Babay ka maya. CJ. Sana magustuhan ni Minyan ang graduation gift ko. Nakita mo, na? Yung laliking yun. Ang kumakalaban kay Go Xiao sa babae. Hanapin natin ng walang tao na lugar at bugbugin ng malala. Hoy, huwag kang mag-alala. Eksperto kami sa pagbugbog. Natukoy ang host, ang check-in system ay opisyal na nakabin. Ha? Check-in system? Nangangarap ba ako? Ha? Sino ba yung nanakit sa akin kanina? Mengyan, anong klaseng tao ba si Chen Xuan? Nandito na kaming lahat. Siya lang ang nag-isa at nagpapaspecial. Si Chen Xuan ay may ginagawa lang, nahuli ng konti. Hintayin natin siya. Baka naman ayaw niyang kumain kasama kami. Hindi, bakit ganon siya? Sa tingin ko, hindi niya kayang tapatan si Go Xiao. Hindi ka man lang katumbas ng isang daliri niya. Bakit ka ganyan? Pinaghihintay namin siya dito. Tingnan ninyo, dumating na si Chen Xuan. Chen Xuan, ano nang nangyari sa'yo? Okay lang ako, Minyan. Chen Xuan, higit na yon ka lang dumating? Akala ka ayaw mo bang kumain kasama naming mga kaklase? Sinadya mo bang hindi pumunta? Pasensya na kayong lahat, nadapa lang ako kanina. Kaya nahuli ako. Chen Xuan, okay ka lang ba? Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? Minyan, okay lang ako. Si Minyan ay napakagandang babae. Sino kaya ang magkakaroon ng swerte? Na makasama siya habang buhay, sayang. Wala akong karapatan para doon. Ang yaman ng pamilya Guo ay lampas sa 10 bilyon. Paano mo matatanggihan si Go Xiaodong? Tatay, may gusto na ako. Hindi naman siguro si Chen Xuan. Ang cute-cute niya, no? Yan, magkaiba ang mundo ninyo. Kung gusto mong maging kayo, AME, mamatay muna ako. Natukoy ang host, bagong lokasyon, Tianyu Hotel. Magsisimula na ba ang check-in? Nasira na ba ang utak ko? Bakit may ganitong tunog na naman? Host, Makye, check-in BA? Ay, check-in. Congratulations, SA successful check-in. Nakuha mo ang lahat ng shares ng Tianyu Hotel. Ha? Lahat ng shares ng Tianyu Hotel. Totoo ba to? Ang pinakamagandang hotel sa buong lungsod, ngayon, akin na. Hindi ba to panaginip? Ano ang nangyari, Chen Xuan? Parang hindi pa nakakita ng magandang lugar. Chen Xuan, may. Masama ba sa'yo? Pasensya na, sumasakit pa rin ang ulo ko. AME, ang cute-cute niya. Kung hindi lang dahil kay Go Xiao, baka hindi siya.
Makapunta sa ganitong lugar, natural lang na magulat siya. Pero Chensuan, pagpasok mo, huwag kang magkalat ng kamay mo, nakakahiya. Ang sama ninyo. Ano naman kung walang pera si Chensuan? Masipag siya at may kakayahan, siguradong magkakaroon. Nang magandang kinabukasan, bakit ninyo siya minamaliit? Sa lipunan ngayon, walang kwenta ang pagsisikap kung walang kakayahan. Kailangan ng koneksyon, kung hindi, kahit anong pagsisikap mo. Isang alipin ka lang. Walang-wala sa aming si Go Xiao. Lu Xiaohua, ang babaeng tulad mo, ay para lamang sa isang lalaking tulad ni Go Xiao. Hala, medyo mas magaling lang ako ng konti sa inyo. Ha? Pero kung papayag si Menyan na maging kasintahan ko, gagawin kitang pinakamasayang babae sa mundo. Naku, wow. Nagpapahayag na naman ng pag-ibig si Go Xiao. Ang romantic naman nito, Mengyan. Pumayak ka na kay Guo She. So, ilang beses ko nang sinabi sa iyo, hindi kita tad. At saka, reunion natin ngayon, di ba? Kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano, aalis na ako. Hala, Mengyang. Mali ang sinabi ko. Gutom na siguro kayo, mga kaibigan. Kain na tayo sa taas. Na, mga kaibigan, pasok na tayo. Ang ganda naman nito. Gutom na siguro kayo, mga kaibigan. Kain na tayo sa taas. Tara. Tara na, Chensuan. Si Jay. Naku. Ito na yata ang Tianhai private room, wow. Ang social naman nito. Siyempre naman, ang minimum na gastos lang sa private room na ito ay 100,000 pesos. Bukod sa aming si Go Xiao, sino pa ang may ganong kakayahan? 100,000? Isang taon kong sweldo yan, Go Xiao. Ang galing mo talaga. Hala. Dapat lang na gumastos para sa mga kaibigan. Tara, upo na tayo at kumain na. Ziga. Hala, Chen Xuan, narinig ka una. Nagtatrabaho ka sa Chensi Financial, di ba? Chensi Financial? Intern ako sa Chensi Financial. Toto BA? Chensi Financial ang pinakamagandang. Financial Company SA Jiangcheng. Kahit intern ka lang sa Chensi Financial. Maraming malalaking kumpanya ang hahabol sa iyo pagka-graduate. Ang galing mo talaga, Chensuan. Intern lang naman, hindi naman siguradong makakapasok ka talaga. Anong ipinagmamalaki dito? Ginoong Guo, napakagaling mo talaga. Talagang mas maganda ang trabaho mo kaysa kay Chensuan, di ba? Sakto lang. Ang Chensi Financial ay isa lang sa mga negosyo ng pamilya namin. Balak ng tatay ko na gawin akong presidente para magkaroon ng karanasan. Hoy Chen Xuan, sino ba ang supervisor mo? Kung makikiusap ka sa akin. Dahil na rin kay Menyan, tutulungan kitang manatili sa Chensi. Naku. Presidente kagad pagkatapos ng pag-aral. At sa Chensi Financial pa, isang napakagandang kumpanya. Chensuan, bakit ka nakatulala diyan? May ganitong magandang pagkakataon para sumipsip. Bakit? Di IKPA makyos up kay Ginong Guo? Siguro sa na to. Siguradong hindi ito mabuti ang intensyon. Malamang gusto lang niyang pagtawanan ako. Sa palagay ko, sa anumang gagawin, kailangan laging nakatapak sa lupa. Ang pag-asa sa koneksyon ay hindi magtatagal. Chen Xuan, ano ba ang ibig mong sabihin? Menyan, nakikita mo naman. Naibigay ko na ang oportunidad, ayaw niyang tanggapin. Tapos nanunuyo pa siya rito. Sa palagay ko, tama naman si Chensuan. Bukod pa riyan, sa kanyang kakayahan kahit hindi siya makiusap. Maaari pa ring manatili sa Chensi Financial. Pagdating ang probation period ni Chen Xuan, tatanggalin ko siya. Tingnan natin kung paano siya mananatili. Ang ilang tao, talagang panghabang buhay na mahirap. Nandito na ang napakagandang pagkakataon, ayaw pang samantalahin. Nakakatawa talaga. Sige na, huwag na nating pag-usapan. Napakatagal na nating nag-usap, gutom na ako. Waiter, order. Mga kaklase, bihira lang ito. Bakit hindi tayo uminom ng magandang alak? Para magdiwang, ano sa palagay ninyo? Ayos. Ang red wine sa Chanyu Hotel. Galing PA mismo sa France.
Baka gusto nating umorder ng 2 baso. Ano es palagay ninyo? Uminom ng alak. Huwag na lang siguro. Bakit? Cheng Xuan? Sabi ko na nga, ako ang magbabayad. Ano pa ang dapat ikabahala? Oo nga, Cheng Xuan, ngayong. Nakita-kita tayo rito. Huwag naman sanang ikaw ang pumigil ng saya. Ako. Sige na, uminom na lang tayo ng kaunti, pero di na kailangang umorder ng mamahaling alak, mag-aana lang tayo. Masaya na yan. Anong klaseng alak ang kaya mong IAA? Waiter. Ano ang pinakamahal na alak ninyo? Sir, ang pinakamahal po naming alak ay Romani Conti. PHP 200,000 po ang isang bote. 200,000. Grebe, ito na ang purchasing power ng Chanyu Hotel. Isang bote ng alak, 200,000 pesos. Bigyan nyo kami ng 2 bote ng Romani Conti. Vala, yan ang Tianyu Hotel. Ang pinakamarangyang hotel sa Jiangcheng. Kabuwang assets ay lampas 3 bilyon. Alak na 200k. Vala, yan. Narinig ka o. Ang may-ari ng Tianyu Hotel ay isang misteryosong binata. Kilala mo Takpi Asia, Guoshe? Kanina sabi ng sistema. Ako raw ang may-ari ng Chanyu Hotel. Totoo kaya ito? Hindi ko alam. Ang alam ko lang ang apelido niya ay Chen. Chen. Hindi na. Totoo kaya? Cheng Xuan, ano nang nangyari sa'yo? Masama ba ang pakiramdam mo? Ay, wala. Nagulat lang ako. Ang may-ari pala dito, apelyido rin pala ay Chen. Cheng Xuan, apelido lang yan. Anong ikinagagalak mo? Baka ikaw ang may-ari ng Tianyu Hotel? Guo Xiao, ang Witty, Missouri. Alam naman ng lahat na si Chen Xuan ay isang cute lang. Paano siya magiging may-ari ng Chanyu Hotel? Guok Xiao Dong, huwag kang magpakalabis. Wala namang ibig sabihin si Cheng Xuan. Ipinagtatanggol mo pa siya? Kung hindi ko siya lulupigin ngayon, hindi na ako go. Biro lang naman. Chen Xuan, hindi ka naman siguro masusugatan sa ganitong biro, no? Mengyan, baka naman. May gusto ka talaga kay Cheng Xuan? Ang tagal mo siyang ipinagtatanggol. Naku, paano niya kayang pantayan ang kagandahan mo? Zhang Mili, huwag kang magsalita ng wala sa lugar. Ayoko lang na inaapi nila. Si Cheng Xuan. At saka, ano nang mali kay Cheng Xuan? May gusto kaya talaga sa akin si Menyan. Pero ako, Lu, okay ka lang ba? Oo, okay lang. Salamat, Cheng Xuan. Parang na-sprain ang paa ko. Huwag kang magpakatatag, isasakay kita pabalik. Parang hindi maganda to. Kung mag-aatubili ka pa, lalakas pa ang ulan. Halika, sumakay ka na. Cheng Xuan. Salamat. Walang anuman. Sa susunod na umulan, tingnan mo ang daan. Paano ako magiging karapat-dapat sa kanya? Cheng Xuan, huwag kang mag-overthink. Nagbibiro lang sila. Okay lang. Alam ko. Cheng Xuan, isang dalagita yan. May dalang 2 bote ng alak, tulungan mo naman.
Naku, sir. Bakit Montag ako sinalpok? Ang mahal ng alak na to, 400K. Ha? Hindi ako. Ikaw ang sumalpok sa akin. Cheng Xuan, hindi maganda, tu. Kita namin, sinadya mong sinalpok siya. Ako. Oo, nakita ka rin. Sinadya mo talaga. Chen Xuan, baka naman gusto mo sa dalagita. Maganda kasi, kaya sinadya mong makipag-close. Ay, Chen Xuan, hindi ko inakala. Kadiri ka pala. Sir, nakita ng mga kaibigan mo. Ikaw ang sumalpok sa akin, kaya ikaw ang magbabayad ng alak na to. Hindi pa nga nakakatayo ng maayos. Ikaw ang sumalpok sa kanya, kaya natapon ang alak. Hindi dapat si Chen Xuan ang magbayad nito. Miss, alam kong gusto mong tulungan ang kaibigan mo. Pero hindi pwede mong pagbintangan ang iba. Bakit ka o sasalpukin ang sirna, tu? Nga, Mengyuan. Kita namin lahat. Si Chen Xuan ang sumalpok. Huwag naman dahil classmate natin si Cheng Xuan. Isang inosenteng tao ang pagbabayarin. Tama ba ako, nga kasama? Nga. Bakit naman? Cheng Xuan, usapan naman. Ako ang magsusuder ng inuman, pero sinadya mong basagin. Iba na? Iyon. Dapat ikaf. Ang magbayad ng alak. Mukhang ito ay isang ditag ni Gok Xiaodong. Para lang mapahiya ako. Kung ako ang may kasalanan, hindi ako tatakas. Pero hindi akin. Walang sinumang maaaring magparatang sa akin. Hindi ba may ahi dito? Hihilingin kong tingnan ang footage. Imbestigahan ang katotohanan. Ginoo, hindi basta-basta ang CCTV. Pwedeng tingnan ng kahit sino. At, maraming tao ang nakakita. Gusto mo bang magsinungaling? Ako. Ang 400,000 ay hindi maliit na halaga, Chen Xuan. Kung patuloy kang magkakaila, pwede kang i-report ng hotel sa pulis, di ba? At kapag dumating ang pulis, hindi lang pera ang problema mo. Tama, Gino. Kung ayaw mong magbayad, Pwede ka naming i-report. kapag nangyari yon, hindi lang pera ang mawawala sa'yo, makukulong ka pa. Chen Xuan, kung makukulong ka talaga, Tapos ka na. baka mawala pa ang diploma mo. SA Paralan. Wag tatawag ng pulis. Bayaran ko na lang ang 400,000. Ganyan, okay lang. Salamat. Pero hindi pwedeng ganito na lang. Tawagin na nila ang pulis. Hindi ako naniniwalang. Hindi ako makakakuha ng hustisya. Ginoo, sinasadya mo bang magulo? Kung ganito, tatawag ako ng seguridad. Seguridad. May gulo at yan ay private room. Pumunta kayo rito. Cheng Xuan, magbayad ka na lang. Kung wala kang pera, pwede kitang pautangin. Ngayon lumaki ang problema. Paano mo ito ayusin? Ang Chanyu Hotel ay hindi lugar para magulo. Ano nangyayari? Sino ang nakakagulo sa Chanyu Hotel? Zia. Bumangga sa akin, nabasag ang alak at ayaw magbayad. Hijo, nakakagulo ka sa Chanyu Hotel? Mukhang gusto mong mamatay. Dalhin ninyo siya sa pulis. Ako. Actually, ikaw ako. Kilala ko ang may-ari ninyo. Tigil. Ano sinabi mo? Kilala mo ang may-ari namin? Close kami. Nasaan ang manager ninyo? Pakikuha siya. Sana totoo ang sinasabi ng sistema. Na yon. Ano sinasabi mo, Cheng Xuan? Zino KBA? Paano mo makikilala ang may-ari ng Chanyu Hotel? Kami ay magkaklase. Pwede kong patunayan. Siya ay isang maliit na kite. Hindi niya kilala ang may-ari ninyo. Ang galing mo, hanggang ngayon niloloko mo ba ako? Mukhang ayaw mo na mabuhay. Kahit nagsisinungaling ako o hindi pagdating ng manager mo, malalaman natin ang totoo. At saka, ang laki ng gulo dito. Hindi ba dapat may representative ang hotel nyo? Para humarap dito, May punto ka. Puntahan mo, tawagin si Boss Wang. Ang 400,000 na bayad. Dapat talaga si Boss Wang ang humarap. Chen Xuan, sigurado ka ba? Na kaya mo ayusin ito? Gusto mo ba na? Tawagan ko ang tatay ko. Baka kaya niyang ayusin. wala namang problema, di ba? May ahi naman dito. Naniniwala ako kay Boss Wang. Bibigyan niya ako ng patas na solusyon. Chen Xuan, malapit ka nang mamatay, wala ka pa ring pagbabago. Chen Xuan, siguradong patay ka na ngayon. Narinig ko, itong si Boss Wang ay hindi nagpapatalo. Kung lokohin mo siya, Baka mas malala pa ang mangyari sa iyo. Ang malas, bakit pa ako nagkaroon ng kaklase na tulad mo?
Hindi man lang tayo nakakain ng maayos. Ano ba ang nangyayari? Sino ang may lakas ng loob na magulo sa Chanyu Hotel? Boss Wang, siya ito, ang Mr. na ito. Sinadya niyang bumangga sa akin habang naghahain ako. Kaya nabasag ang 2 bote ng Romani Conti. Ayaw pa niyang magbayad. Sabi pa niya, kilala niya ang may-ari. AMEA, gusto kong makita kung sino ang may ganitong kapal na mukha. Kahit kilala niya ang may-ari, dapat pa rin siyang magbayad. Mister, Ikaf. Ngayon, ayan na. Nakagalit mo si Boss Wang sa buong Yuncheng. Wala nang lugar para sa iyo, Chen Suan. Mister, ngayon dapat ka nang magbayad. Hindi ko alam kung bakit ka pa nagmatigas kanina. Ngayon, Talagang nakagalit mo na siya. baka, Maapektuhan pa kami. Chengsuan. Magbayad ka na agad. Gusto kong malaman kung ano talaga ang nangyari. Ang CCA ay makakatulong para malaman ang totoo. Akala Montag sino ka? Hindi basta-basta. Ang pagtingin sa CCTV para sa kahit sino. Ay, play on CCTV in Gizian, High Private Room SA Main Screen. Sa loob ng 5 minuto, gusto kong makita ang buong pangyayari. Boss Wang. Ano ba ito? Ganito ba ang serbisyo mo? Boss, Paumanhin po, ang lahat ng ito ay dahil sa aking pagkukulang sa pagdidisiplina. Seryoso akong haharapin ang maliit na ito. Hindi ko inakala na totoo pala ang sistemang ito. Boss. Ako na pala talaga ang boss ng Chanyu Hotel. Paano siya naging boss? Bulak ka ba? Ito ang boss namin sa Chanyu. Siya ang boss. Boss, nagkamali po ako. Tatawarin niyo po ako. Siya ang nag-utos sa akin. Binigyan niya ako ng 5,000 piso para siraan kayo. Para idabit kayo. Anong sinasabi mo? Sino bang nagbigay sa iyo ng pera? boss, dumating po kayo para kumain. Bakit hindi niyo po sinabi sa akin? Para maayos ko sa mga tauhan. Para maasikaso kayo. Hindi na kailangan. Simple lang, dumalo lang ako sa reunion ng mga kaklase. Umalis ka na. Ang galing mo pala, Chen Suan, magtago ng identidad. Ang tagal kitang kinakabahan. Paumanhin, Mingyan. Hindi ko sinasadya itago ito sa'yo. Hindi mo ba ipapaliwanag ng maayos? Hindi ko akalain na si Chen Suan pala ang malaking boss ng Chanyu Hotel. Naku, Chengsuan. Baka naman ikaw ang anak ng mayamang pamilya na lumabas para maranasan ang buhay. Cheng Xuan. Hindi ko akalain na isa ka palang malaking tao. Respeto. Zhang Liang, narinig ko sa waiter na ikaw ang nag-utos sa kanya para siraan ako. Hindi, nagkakamali ka, Chen Suan. Biro lang iyon. Sinong nag-utos sa kanya na kunin ang mamahal na alak para idawit ka? Boss Chen, humihingi ako ng paumanhin. Sa mga susunod na gatherings, sana isama mo kami. Ano ba Chanshin, Makiklays Teo? Biro lang iyon. Hindi mo ba malilimutan? Itatago ko ang pangyayaring ito. Sa susunod, mag-ingat ka. Ziga. Ang galing mo, nagpapanggap ka pa. Hintayin mo, hahanap ako ng paraan para pagbayarin ka. Mukhang halos lahat ay tapos na kumain. Vita, bayaran na. Kino. Inutos na po ni Boss Wang. Boss, hindi mo na kailangang magbayad ngayon. Lahat ng gastos ngayon. Libre lahat. Libre. Wow! Ang galing Montag, Chengsuan. Ang galing mo. Ayos Cheng Xuan. Sinisipa mo ba ang aking spotlight? Tingnan natin kung paano kita ayusin mamayang gabi. Dahil si Boss Chen ang naglibre sa ating lahat. Hindi rin ako dapat magdamot. Ito ang EIE room na nareserba ko sa Royal KTE mamayang gabi. Tara, magsaya tayong lahat. Royal KTE, nakita ko yan sa viral video. Kahit ang CR doon ay may kristal. Hoy, Mengyan, sama tayo. Sama-sama tayong lahat. Chen Suan, sasama ka ba? Chen Suan, huwag kang magpa-importante pagkatapos ng graduation. Sabay-sabay tayong magsaya, hindi ba? O baka naman. Dahil boss ka na ngayon, hindi na kami karapat-dapat na makasama mo. At saka, Chen Suan, bigla ka na lang naging boss ng Chanyu Hotel, hindi mo man lang ako.
na ipaliwanag ng maayos. Huwag mong isiping makakalusot ka. Sige, sasama ako sa'yo. Ipapaalam ko sa'yo ang lahat. Marami tayo, malamang kailangan nating maghiwa-hiwalay ng tatsi. Sakto, may sasakyan ako na pwedeng makasama ng ilan. Ang sasakyan mo? Wow, grabe. Ito ba yung bagong model na may batch? Ang yaman mo talaga, Guo. Mga 2 milyon lang naman. 2 million. Pang, service lang naman. 2. Yan, ito ang bago kong sasakyan. Gusto kong ikaw ang una na makasakay dito. Wow. Sama ako kay Chen Xuan. Tara. Napansin ng sistema na nakarating ka sa bagong lugar, loob ng may batch. Maxi-sign in KBA? Pwede palang mag-sign in kahit nasa sasakyan. Oo, basta T naroroon ka. Ay may pagkakataon kang mag-sign in. Mag-sign in. Congratulations! Nakakuha ka ng Rolls Royce sa sign in mo. Maaari mong tawagan ang driver anumang oras. Go, gusto ko rin sumakay sa bagong sasakyan mo. Pero wala nang bakante. Hindi naman feeling si Boss Chen ang mag-taxi. Di IBA? Ha? Cheng Xuan. Hindi mo naman siguro ipag-agawan ang upuan sa isang babae, di ba? Ako. Kung bababa si Chen Xuan, bababa rin ako, mag-taxi na lang tayo. Okay lang, Minyan, may sasakyan naman pala ako. Si Boss Chen ngayon, malaking negosyante na. Huwag mo nang banggitin ang sasakyan. Baka may private jet pa. Hoy, nasa Chinese Hotel ako, puntahan mo ako. Chen Xuan, pinuri ka lang, nagmamalaki ka na. Ano ibig mong sabihin? May personal kang driver, ha? Anong klaseng sasakyan? Hindi kaya Rolls Royce? Wow, tingnan Montag, talagang Rolls Royce. Sa buong Jiangqing, wala pang ganito kamahal na sasakyan. At ito pa ang pinakabago, halagay 10 milyon pataas. Hindi ko alam, kanino malaking tao sa Jiangqing ito. Rolls Royce. Boss, Cheng Xuan. Ito, sasakyan mo. Minyan, hindi alam. May karangalan ba akong ihatid ka? Sige, bigyan kita ng pagkakataon. huy, Ingat. Wow, si Cheng Xuan pala. May Rolls Royce, ang yaman talaga. may driver pa talaga. Sa tingin ko, hiniram lang niya yan ang yabang. Chen Xuan, ang laki ng pinagbago mo. Graduate ka na, hindi mo na itinatago ang tunay mong pagkatao. Minyan, kung sasabihin ko. Medyo naguguluhan din ako, maniniwala ka ba? Hindi ako naniniwala, ikaw pa ang may-ari ng Kenyu Hotel. At itong Rolls Royce na milyon-milyon ang halaga. Hindi naman ito galing lang sa langit. Sa totoo lang, parang galing lang sa langit. Tulad ka ba ni Zhang Mili? Na taga-ibang mundo. Minyan, matalino ka, kakatapos ko lang kasi mag-aral. Kaya ngayon ko lang sinimulang asikasuhin ang negosyo. Ito siguro ang pinakamagandang dahilan. Kung malaman ang tungkol sa system, baka isipin ni Minyan na baliw ako. Sayang. Bakit hindi mo sinabi agad? Ha?
Wow. Boss Chen, yung pinagrentahan mong sasakyan. Medyo hindi magaling ang driver, muntik na mabangga ang sasakyan ko. Kaya Montag beng bayaran. So, malinaw na sinadya mo kaming harangin. Naku Minyan, nagkakamali ka sa akin. Normal lang ang pagpakao, di ba? Boss Chen, Ito ang pinakasikat na royal business ay sa buong lungsod. Hindi ko alam kung magti-trigger pa ang sistema ng check-in task. Na-detect na dumating ang host sa bagong lokasyon, Royal Business K. Magsisimula na ba ang check-in? Congratulations host, successful ang check-in. Nakuha ang 1% shares ng SKY Dragon Consortium. 3 successful check-ins ng host, nakatanggap ng isang skill copy card. Shares ng Acele Dragon Consortium. At ano itong skill copy card? Hello host, ang SKY Dragon Consortium ang pinakamalaking asset management company sa Czech country. May assets na higit sa 100 bilyon. Ang Royal Business K ay isang napakaliit na property lang nito. Sa hinaharap, maaring mag-check-in ang host sa iba pang properties ng SKY Dragon Consortium para makakuha ng mas maraming shares ng SKY Dragon Consortium. Assets na higit sa 100 bilyon. Kung gayon, ang 1% shares ay nagkakahalaga ng 10 bilyon. Ibig sabihin, ako ngayon ay 1 bilyonaryo na. Host, tungkol naman sa skill copy card, ito ay para sa komprehensibong pagpapahusay ng kakayahan ng host. Maring. Kopyahin ng host ang kasanayan ng sinumang totoong tao sa sarili niya. Parang ang galing nito. Pero sa ngayon, wala akong maisip na kailangang kopyahin. Pwede bang hindi muna? Puid host. Parang naguguluhan si Boss Chen, hindi ba? Bilang may-ari ng Chanyu Hotel, hindi mo ba napuntahan ang Royal Business K? Kahit minsan? Sa tingin ko, hindi siya totoong malaking boss. Yung boss wang kanina, baka. Pinapel lang niya. hala. Hindi ba si Manager Kin? Guo siya. Hindi ba siya rin dito para salubungin ka? Normal lang. Siyempre, Platinum Member ako NG Royal Business ka. Normal lang ang ganitong treatment. Manager Kin. Hello boss, siya ang boss. Paano naging? Boss NG Royal Business kasi Cheng Xuan? Alam Montag ba Guo siya? Paano ko malalaman? Misteryoso ang background ng boss ng Royal Business K. Walang nakakakilala sa kanya. Hindi tama. Guoshe, sinabi Montag kanina. Madalas kang uminom kasama ang may-ari ng Royal Business K. Kailan ka o sinabi yun? Mali ang narinig mo. Ang galing ng sistemang ito, nagtagumpay talaga ako. Ang may-ari ng royal business ay... Kaya, itong Royal Business E ay parte rin ng negosyo ng pamilya mo. You. Minyan, siguro nga. Ngayon ko lang nalaman. Pasensya na boss, hindi ko alam na kayo pala at mga kaklase ninyo. Na-upgrade na namin sa EIE room. Handa na. Okay lang, biglaan lang din naman. Sundin lang ang patakaran. Sige boss, Cheng Xuan. Hindi ko inakalang tunay kang boss, kumpara sa'yo. Ni hindi pantay si Guo Xiaodong. Tama si Chen Zuan, sabi ko nang ba. Sa klase natin, si Chen Zuan ang pinakamagaling. Gwapo at mayaman, walang makakatalo sa'yo. Tara mga kasama, lahat ng gastos ngayong gabi. Ako ang bahala. Guo siya. Ayoko talaga kay Cheng Xuan. Nagpapapansin, huwag kang mag-alala. May oras pa naman tayo ngayong gabi. Dahan-dahan natin siyang laruin, AME. Tagay. Maligayang pagtatapos. Boss Chun, Tagay Teo. Ngayong gabi, hindi tayo uwing hindi lasing. Itong si Guo Xiaodong. Ano na naman ang gagawin? Tara. Boss Chun, Tagay din ako. Tara. Boss Chun, gusto ka o rin magtagay. Oh, tara.
Gusto niyo bang ilasing si Chen Xuan? Gok Xiaodong, sobra ka na. Naku Mengyan, mali ka sa akin. Gusto lang naming makipagkaibigan kay Boss Chen. Boss Chen, hindi mo naman siguro ipagkakait yon? Gusto nyo palang salitan akong ilasing, pero baka hindi nyo alam ang lakas ko sa alak. Hindi okay lang, Tara. Tagay. Ang galante ni Boss Chen, Tara, tagay ulit. Huwag kang magmadali, Chen Xuan. Marami akong oras para sa'yo, laro tayo na matagal. Chen Xuan, huwag kang magyabang, mamayang gabi. Talagang lalasingin kita, halika. Halika, halika. Parang may kakaiba sa batang to, ang lakas uminom. Dati ko pa di napapansin, ang lakas pala nitong uminom. Chen Xuan, konti na lang ang inumin mo. Mingyan, okay lang ako. Alak to, tubig lang to para sa akin mula pagkabata. Go, kaya mo pa ba? Gusto mo? Bigyan kita ng 5 baso. Hindi. Upunta muna ako sa CR. Dong, okay ka lang? Gusto mo ipatawag ko ang doktor? Ano? To? Mukhang sawa ka na sa buhay. Hinawakan mo pa ang babae ko. Alam mo ba kung sino ako? Gagalawin mo ako? Bahala ka kung sino ka. Sa buong Jiangcheng, walang may lakas ng loob galawin ang babae ko. Tara, Balian natin ang kamay niya, aray. sandali lang. Chen Xuan, tulong Montag ako. Chen Xuan, klasmates tayo. Hindi mo naman ako pababayaan na mapalo, di ba? Sasagipin mo ba siya? Chen Xuan, bisita Montag ako. Hindi mo naman ako pababayaan na mapalo, di ba? Ikaw ang may-ari ng Royal KTE, tama? May oras ka pa para humingi ng tawad sa akin. Kung hindi, pag nagalit ang kaklase ko, wala ka na. Sa paningin ko, suntian lang. Sa buong Jiangcheng, sino ang takot ko? San Xian lang. Ikaw ang panganay ng pamilya Sun. San Xian lang. Ang pamilya Sun ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Ngayon, tapos na si Go Xiaodong. Chen Xuan, huwag mong pakialaman to. Baka madamay ka. San, nagkamali ako. Lasing ako. Patawarin mo ako. May negosyo ang pamilya natin. Ang tatay ko ay Si Go Zhenhei ng Go Corporation. Ano naman ang Go Corporation? sa paningin ko, suntian lang. Wala kang kwenta. Pero, kung gusto mong patawarin kita, Pwede rin. Maganda tong babae, ipahiram mo sa akin ng isang gabi. Tapos na, ha? San? siya ang panganay na anak ng pamilya Lu, si Lu Mingyan. Ano naman ang pamilya Lu? Hindi siya lugi kung maging babae ko. Ginoong Sun, huwag kang masyadong magmalabis. Gulo ito na pinasiklab ni Go Xiaodong. Bakit kailangan isang babae ang magdusa sa mga kahihinatnan? Ano? Gusto mo bang maging bayani para sa maganda? Sasabihin ko sa iyo, huwag mong isipin na dahil nasa iyong tindahan ka, ay may kapatan ka ng magmalaki sa akin. Kayang-kaya kitang turuan ng leksyon. Mengyan, bakit hindi na lang? Sumunod ka na kay Sanshao? Si Sanshao ay hindi ka naman pababayaan. Gok Xiaodong, napakawalang hiya mo. Akala ko ba, marunong kang sumunod sa pagkakataon, mabuti. Masaya ako ngayon, pinapatawad na kita. Salamat, Sanshao. Sanshao, itong si Chen Xuan. Ay malapit kay Lu Mingyan. Kung gusto mong kontrolin si Lu Mingyan, maaari mong gamitin si Chen Xuan. Ha? Go Xiaodong, talagang napakawalang hiya mo. Ang pamilya Son ay ang pinakamayamang pamilya sa Jiangcheng.
Kung makakapag-ayos ka ng relasyon kay Sun Chan lang, isang lumendyan lang, isuko mo na. Ningyan, Mutya, sumunod ka na sa akin, sa iyong estado. Bahagya kang may karapatang pumasok sa aming pamilya, Son. Huwag mong asahang may pagtatanggol ka ng batang ito. Tingnan mo. Ni sarili niya ay hindi niya kayang ipagtanggol. Ningyan, Kung hindi ka sasunod sa akin, papaluin ko siya. Ha, teka. Pumapayag ako. Mabuti. Gusto ko ang mga taong marunong sumunod sa pagkakataon tulad mo. Mengyan. kailangan kong mag-isip agad ng paraan. Hindi ko pwedeng hayaan na maapi si Menyan. System, maaari ba akong gumamit ng copy card? Magagamit ang skill copy card. Ano ang kakayahan? Nang sinumang gusto mong kopyahin ng host. Gusto kong kopyahin ang martial arts. Ng martial arts master na si Yuen. May kokopya ang martial arts ni Yevin. Tumigil ka. Hindi mo siya pwedeng dalhin. Bata, naghahanap ka ba ng kamatayan? Chen Xuan, wag mo na akong intindihin. Menyan, huwag kang mag-alala, nandito ako. Hindi ko hahayaang may mang-api sa'yo. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Bitawan mo siya at pwede kang umalis. Kung hindi, magsisisi kayong lahat. Sige, ayos. Matagal-tagal na rin mula nang may mga has na makipag-usap sa akin ng ganyan. Kung ganyan ka, Kastig, suntukin nyo ng suntukin hanggang mamatay. Wing Chun, Ano ka, Bea talaga? sabi ko na habang nandito ako, hindi mo siya magagalaw. Hindi ako naniniwalang ang galing mo sa away. Sabay-sabay na. Ha? Ano? To? Nakakahalusinasyon ba ako? Ito ba yung Cheng Xuan na kilala ka o? Ang galing pala niya. Ito si Cheng Xuan. Kailan pa naging ganito kakilabot? Cheng Xuan, hintayin Montag ako. Ikaf. Hindi kata. Ano ang balak Montag? Sabihin ko sa iyo, ako ang panganay ng pamilyang Son. Kung gagalawin mo ako, ang pamilya Son, hindi ka nila pababayaan. Chen Xuan, tama siya. Ang kapangyarihan ng pamilyang Sun ay hindi natin kayang kontrahin. Suntian lang, pwede kitang palampasin. Pero dapat mong ipangako na hindi ka na muling magkakaroon ng masamang balak kay Menyan. Kung hindi, Oo kay, ipinapangako ko. Hindi na ako magkakaroon ng masamang balak kay Lumenyan. Tara na. Ang galing mo naman. Kanino Montag natutunan yang martial arts Montag? Naku, Cheng Xuan, ang galing Montag talaga. Mayaman pa, magaling pa SAOA. Cheng Xuan. Sobrang hinahangaan kita. Para sa akin, ang pinakamasama ay si Guo Xiaodong. Naku, Nasaan na kaya yung tao na yun? bahala na. Basta sa susunod, alam na natin kung ano siya. Tapos na to para ngayon. Umuwi na tayong lahat. Menyan, okay ka lang? Natakot ka ba kanina? Ihahatid na kita pauwi. Chen Xuan, malapit lang bahay ko. Pwede ba tayong maglakad-lakad? CJ, Guoshe, ay ang Montag na lang si Cheng Xuan. Na magtagumpay ng ganyan? Hindi ganun kadali yun. Sigurado ako. Hindi magpapatalo si Son Xiao. At nakalimutan mo si Chen Xuan. Nag-i-intern pa rin siya sa kumpanya namin. Chen Xuan, ang laki ng pinagbago mo ngayon. talaga?
Mas okay na ba ako ngayon? Siyempre, mas magaling ka na ngayon. Pero, ngayong gabi, na-offend mo si Sunshine lang. Hindi ka niya patatawarin. Huwag kang mag-alala, Minyan. Kaya ko na ngayong protektahan ang sarili ko. At proprotektahan din kita. Pa, hello. Ano daw? Anong nangyari, Minyan? May problema ba? Ah, wala. Tinanong lang ni Papa kung kailan ako uwi. Umuwi na tayo ng maaga. Ay, Tara. Chengsuan. Nakarating na ako sa bahay. Enan, magpahinga ka ng maaga. Chengsuan, ipangako mo sa akin na aalagaan mo ng mabuti ang sarili mo. Minyan, ano ba to? Chengsuan, patawarin mo ako sa hindi pagsabi sa iyo. Pero hindi ko talaga kayang ilagay ka sa peligro. Kahit na marami na akong nakuha na industriya sa tulong ng system. Pero itong internship na to, pinaghirapan kong makuha. Kailangan kong ipagpatuloy. Chen Xuan. Yung proposal mo dati, naibigay ko na sa boss. Nagustuhan niya ng husto. Kaya Montag yan, Kalingan Montag. Salamat. Napunta ang host sa bagong lokasyon, Chanrui Building. Maxine in BA. Sign in. Congratulations. Nakamit mo ang lahat ng property rights ng Chanrui Building. Ang Chanrui Building na nagkakahalaga ng 1 bilyon, akin na rin. E di ako na ngayon ang landlord ng kumpanya. Rosien, Bali SA Department Neten. Yang last na regularization. Mukhang sayo na. Ay, wala pa namang kasiguraduhan yan. Bro Tsuan, huwag kang mahiya. Oo, narinig mo na ba? Mukhang may bagong presidente ang kumpanya natin. Anak daw ng may-ari. Pagdating ni Gong Xiaotong, malamang ipagpapatuloy niya ang pagpapahirap sa akin. Sabihin na lang natin, tapusin muna natin ang probation period. Ang mga empleyado sa kumpanya natin, talagang masisipag at mabubuti. Teka, mga kasama, itigil muna natin ang ginagawa natin. Ipakilala ko sa inyo ang bagong presidente ng kumpanya natin. Si Boss Go, sa mga susunod na araw. Siya ang mamumuno sa atin sa trabaho. Bigyan natin ng palakpakan. Nag-usap-usap kayo sa oras ng trabaho. Wala na bang gagawin? Ha? Paumanhin po, Boss Guo. Cheng Xuan, ikaf pala. Aya pala hindi ka masyadong aktibo sa trabaho. Nga naman, syempre presidente ka na ng kumpanya ngayon. Ang maliit na kumpanyang ito ng Morning Sun Financial. Hindi kayang tumanggap ng isang malaking tao na tulad mo. Pasensya na po, Boss Go, hindi na maulit. Kung alam mong nagkamali ka, ang sahod mo sa probation ngayong araw. Kakaltasin lahat, walang reklamo di IBA? Nakuha ko na po. Manager Zhao. Gusto kong ayusin mo ng mabuti ang lalaking iyan. Mas mabuti pang umalis siya ng kusa. Pero Boss Go, ang performance ni Xiao Chen. Walang pero. Kung hindi siya alis, ikaw ang alis. Sage, nakuha ko na. Uy, si Chen Chen Yun, ikaf. Halika rito, magmi meeting tayo. Ako po? Oo, ikafen ga. Halika, magmi meeting tayo. Ang susunod na proyekto, ikaw ang bahala. Si po,
Manager. Chen Xuan. Hindi pasado ang performance mo sa probation. Baka gusto mong mag-ayos na lang ng mga papeles para umalis. Manager, ang performance ko po sa probation talagang pinakamaganda. Bakit bigla niyo pong sinabing hindi pasado? Ito ay utos mula sa itaas. Sumusunod lang ako sa alituntunin. Tungkol naman sa tunay na dahilan. Dapat alam mo na rin sa sarili mo, Zhao Kun. Sige, kung ganon, mag-aayos na ako ng papeles ngayon din. Chen Xuan, ano ang nangyari? Ka-ene? Xiaodong, huwag mong isiping hindi ko alam na may kinalaman ka dito. Chen Xuan, nakakamali ka sa akin. Magkaklase tayo sa kolehiyo. Paano ko naman papayagang umalis ka? Sa palagay ko, baka dahil hindi pasado ang performance mo sa probation. Dai ba, Manager Zhao? Oo, tama. Ang performance ni Chen Xuan sa probation, talagang hindi na angkop para manatili pa rito. Kung ganong, Chen Xuan, wala rin akong magagawa para pigilan ka. Bantayan mo ang empleyadong alis, huwag mo siyang pahintulutang magdala ng gamit ng kumpanya. Huwag kayong mag-alala. Itiyakin kong bantayan siya ng mabuti. Ito ay ari-arian ng kumpanya, Chenjun. Hindi mo ito pwedeng dalhin, Chenjun. Ito ay sarili kong ginawang plano. Hindi ko pa ito naipapasa sa kumpanya. Ano naman ang problema doon? Basta ginawa sa loob ng kumpanya, ari-arian na ito ng kumpanya. Xuange, huwag mo rin akong pahirapan. Chenjun, hindi ko inaasahan. Isa ka palang tunay na aso. Chen Xuan, ikaw ay isang maliit na empleyadong tinanggal ng kumpanya. Anong karapatan mo para hamakin ako? Chen Xuan, tumigil ka. Si Boss Go, itong tao na ito, gusto niyang dalhin ang mga confidential files ng kumpanya. Nahuli ko siya. Magaling. Anong klaseng basura ito? Ikaw lang ang nag-isip na ito ay mahalaga. Kung basura lang, edi dalhin ko na. Pero tama si Chen Yun. Ang basura ay ari-arian pa rin ng kumpanya at dapat lang na nasa basurahan. Sana tandaan mo ang itsura mo ngayon at sa hinaharap. Huwag ka nang umasang makapasok sa financial industry. Boss Go, sana hindi ka magsisisi sa hinaharap. Ang basura, dapat lang na nasa lugar ng basura. Ikaw. Xiaodong, magsisisi ka. Akala Montag talaga financial genius ka? Boss Gua, matagal ko nang ayaw sa mukha ni Chen Xuan. Anong klaseng tayan? Maganda ang ginawa mo. Sa hinaharap, sumama ka na sa akin. Salamat, Boss Guo. Future Tech, mukhang interessante. Investigahan mo ng mabuti para sa akin. Ito si Chen Xuan. Bossy, hindi ba tayo pupunta sa Aton Financial? Para bisitahin si Boss Go. Sabihin mo kay Boss Go na may biglaan akong lakad. Siege. Paumanhin, Boss Gua. May biglang lakad si Bossy. Hindi siya makakapunta sa meeting ninyo ngayon. Okay, Ling. Maaming ginagawa si Bossy. Sabihin mo sa kanya na handa akong maghintay sa kanya anumang oras. Sa pagdating ng dakilang Bossy. Siege. Nga pala, tungkol sa plano ng Future Tech. Interesado talaga si Boss J. Sana maprepara agad ni Boss Guo ang buong plano. Walang problema. Manager Zhao, puntahan mo agad si Chen Xuan, ipadala niya rito ang plano. Ayos. Ay hindi. Boss Guo, si Chen Xuan kasi. Nag-resign na siya. Ano nangyari? Hindi ba pinagawa ko sa inyo na irregular siya? Pakisabi kay Boss Ye. Ayusin ko ito ng maayos, sigurado. Huwag kang mag-alala. Siege. Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nangyari? Noong pumasok si Go Xiao, pinatanggal niya ako. Kay Chen Xuan. At yung plano, mukhang itinapon din ang gago.
Ano ba talaga ang gusto niya? Papasukin mo siya rito ngayon at saka. Si Chen Xuan, kahit anong paraan ang gawin mo, dapat siyang bumalik sa kumpanya. Atay, bakit mo ako tinatawag? Nag-aral ako ng negosyo. Ang gago Montag. Sino nag-utos na tanggalin si Chen Xuan? Tatay? Gago lang siya. Tumahimik ka. Ibalik mo agad si Chen Xuan. Alam Montag ha? Si Boss Yi geht yan my finance. Gusto niya ang plano niya, si Boss Yi ng Chanmi. Gusto si Chen Xuan? Paano, tatay? Magkaklase kami sa college. Alam ko kung ano siya. Ano imposible? Akala Montag sino ka? Gago ka rin. Sasabihin ko sa iyo, wala akong pakialam. Kung ano man ang nangyari sa inyo, ang mahalaga. Ang pakikipag-collaborate sa Chanmi, kailangan mo siyang ibalik. Alam Montag? Guok Xiao Dong, Maxi Zizi ka. Chen Xuan, ikaf na naman. Bakit? Lahat gusto ka. Ano pa ang hinihintay mo? Bumalik ka na at kunin mo siya. Pupunta na ako. Akala ko mag-i-intern muna ako, pero ngayon, baka makapagnegosyo na ako sa Chenrui Tower. Chen Xuan. Chen Xuan. Hintayin mo ako. May sasabihin ako sa'yo. Manager Zhao, wala na akong kinalaman sa kumpanya. May iba pa bang bagay? Chen Xuan, kanina ay pinakiusapan ko. Si Boss Guo para SIO. Sabi niya, lahat ay isang malaking pagkakamali. Pagkakamali. Ang iyong internship performance ay napakagaling. Gusto ni Boss Guo na manatili ka. Hindi lang yon, pinangalanan ka pa ni Boss Guo. Para pamunuan ang proyekto sa Chanmi. Para sa Diyo. Ito ay napakagandang oportunidad. Hindi na kailangan, wala akong interes sa inyong kumpanya. Galit ka pa ba? Alam kong mali ang kumpanya nang tanggalin ka. Pero ang Chensi Financial ay isa sa pinakamagagandang kumpanya sa industriya. Ngayon, pinapayagan kang bumalik. Pa sa iyong career growth. Manager Zhao, salamat sa lahat ng tulong mo. Pero hindi na ako babalik sa Chensi Financial. Chen Xuan, kung tatanggihan mo ito, talagang magagalit si Boss Guo. E ano naman? Hey Naku! Ikaf si Chen Xuan? Sino ka? Yung nasa elevator kanina. Chen Xuan, Itong Future Tech Proposal. Ikaw ang gumawa. Sie Yiyan, Presidente NG Tian My Financial. Sumama ka sa team ko, bibigyan kita ng milyong sahod. Milyong sahod. Tama, kahit bagong graduate ka lang. Pero karapat-dapat ka. Sa Chensi Financial. Sayang lang ang iyong talento. Pwede ko bang malaman kung bakit? Dahil lang sa proposal na to. Maganda nga ang proposal na ito. Pero ang nakapukaw sa akin ay ikaw mismo. Bilang bagong graduete, may ganito ka na kaagad na pangunawa. Naniniwala ako na ang iyong potensyal ay lampas sa inaasahan ng lahat. Ano sa tingin mo? Isipin mong sumama sa kumpanya ko. Boss Ye, totoo lang. Napakaganda ng alok niyo. Pero pasensya na, hindi ako pwedeng sumama. Baka naman, naisip Montag PRen si Chengxi? Hindi, wala na akong pakiramdam. Para sa Chensi Tech, may sarili akong desisyon. Oh, sa pagkakaalam ko, parang wala pa sa Jiangcheng. Ang kumpanyang mas malaki kaysa sa ating dalawa. Kaya gusto kong magtayo ng sarili kong kumpanya. Kung nagtitiwala si Boss Ye sa akin, pwedeng mag-invest at maging shareholder. Ang pagtatayo ng kumpanya, hindi ito laruan sa financial circle. Chen Xuan, sa palagay ko kailangan kong bawiin. Ang sinabi ko sa'yo kanina. Boss Ye, sa palagay mo ba? Wala akong kakayahang magtayo ng kumpanya. Tama. Kung gusto mong maging successful sa financial circle, hindi lang talento ang kailangan. Kailangan din ng kapangyarihan at kapital. Chen Xuan. Huwag mong sabihin sa akin na isang bagong graduate ka lang. At may kapital kang mapapatingin sa'yo ang mga tao. Boss Ye, pagdating sa kapital. Ano sa palagay mo ang Chenrui Building? Tianrui Building? Nasa sentro ng lungsod, nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Ang Chenrui Building, talagang magandang kapital. Pero, ano ang kinalaman mo doon? Ang Chenrui Building na ito.
Sakto, nasa pangalan ko at magiging headquarters ng kumpanya ko. Ibig mong sabihin, ikaw ang may-ari ng Chanrui Building. Hindi mo ako binibiro, di ba? Ano sa palagay mo, Bossye? Gusto mo bang maging partner ko? I-check mo agad ang background ng totoong may-ari ng Chanrui Building. Aminado ako, nagkamali ako sa'yo. Sabihin Montag. Paano tayo magpa-partner? Boss, nakausap ko na si Chen Suan. Pero ayaw na talaga niyang bumalik. HMP. Isang bagong graduate lang, akala mo kung sino. Dad, ano ang gagawin natin ngayon? Wala pang nakakapagtanggi sa akin, Gujhenhai. Pero hindi ito ang pinakamahalaga ngayon. Alam ni Yobe. Kamakailan lang, may kumpanyang pumasok sa Chanrui Building. Ang pangalan ay Tianjin Technology. Oo, alam ko, narinig ko na sila. Zinakop nila. 5 palapag ng opisina. Ang opening ceremony nila. Sobrang grand at masaya. Mukhang may balak sila. Matagal nang walang financial company na pumasok. SA Tianrui Building. Ang yabang nila. Tinawag pa nilang Tianjin Technology. Dad, pwede bang red ka o na lang yun? Ziran natin yung kumpanya na yun. Wala ka bang utak? Ano ang Tianrui Building? Ang makapasok sa Chanrui Building, may kapangyarihan yan. At chinek kayo na kahit SIE Chen. Isa lang siyang shareholder ng Tianjin Technology. Ang totoong boss, hanggang ngayon hindi ko mahana. Sobrang misteryoso. Ang Tianjin Technology na, ang lakas pala. Tama. Samantalahin natin na bago pa lang sila nagbukas. Tara tingnan natin. Alamin natin kung ano talaga ang kalagayan ng DinTech na ito. Tara. Anong ginagawa mo dito? Hindi kaya naghahanap ka ng trabaho? Ano nang kinalaman mo sa ginagawa ko dito? Xiao Chen, alam ko na ang nangyari dati. Mali Zik Xiao Dong. Bumalik ka na sa Chensi. Ihahanda ko para sa iyo ang posisyon ng Assistant Director. Ano sa palagay mo? Hindi na kailangan, Boss Go. Masaya ako sa DinTech. Chen Xuan, Zino KBA? DinTech, malaking kumpanya yan, kukunin ka? Sasabihin ko sa iyo, pinapabalik ka ng tatay ko dahil binibigyan ka ng respeto. Huwag kang magmalaki, ha? Kahit papaano sa DinTech. Walang katulad ni Gushao ng mga kaibig-ibig na ginagawang magulo ang kumpanya. Ikaf, hi. Binata, payo ko sa iyo, huwag kang masyadong mayabang magsalita. Ang mundo ng pananalapi, hindi ganoon kasimple ang iniisip mo. DinTech, malaking kumpanya, malaking pagbubukas. Anong pakinabang ang maibibigay nito sa isang bagong graduat? Hindi na kailangang alalahanin ni Boss Go yan. Ako, hai. Isang maliit na tauhan lang naman. Ang pinakamahalaga ngayon ay makita agad natin ang may-ari ng DinTech. Oy, bossy. Boss Go, anong hangin ang nagdala sa'yo rito? Narinig ko lang kasi na si Bossy ay nagbukas ng bagong kumpanya sa Chanrui Building. Dumating ako para batiin ka, Bossy. Congratulations! Salamat, Boss Guo. Ako lang naman ang partner sa kumpanyang ito. Oh, mas lalo akong nagtataka. Sino kaya ang taong? Ayang gawin si Bossy na shareholder lang? Pwede mo ba akong ipakilala, Bossy? Boss Go, talagang gusto mong makilala ang misteryosong boss na ito. Siyempre, hindi ka o alam kung si Bossy ay willing na tulungan ako. Sige, dadalhin kita ni Boss Guo ngayon. Para makilala ang misteryosong boss na ito. Boss Chen, may dalawa akong bisita na gustong makilala ka. Tuloy po. Tatay, pamilya yung boses na, tua. Pasok muna tayo at tingnan natin. Chen Xuan, bakit ka nandito? Nandito ako para magtrabaho syempre. Di mo ba narinig? Ako ang may-ari ng Point Gold Tech. Yu, ano KBA? Boss Ye. Nagbibiro KBA? Siya yung tinanggal ko. Isang maliit lang to. Sigurado ka? Gusto mong makipagtulungan sa maliit na to? Si Chen Suan ay aking kasosyo. Ngayon, bibigyan kita ng maliit na leksyon. Kung susubukan mong siraan siya ulit. Ako si Yi Qian, hindi kita patatawarin. Boss Chen, nagkamali ako noon.
Kung ganon, ang Chensi ay mag-invest ng 1 bilyon para makipagtulungan sa Point Gold sa Future Tech Project. Pasensya, wala akong interes. Cheng Xuan, malaki ang Future Tech Project. Hindi mo kaya yan mag-isa. Boss Ye, naniniwala ka sa isang baguhan? Ano ba alam niya SA Finance? Makipagtulungan ka sa Chensi. Yan ang tamang desisyon. Naniniwala ako sa paningin ni Chen Suan. Kung hindi kaya ng Chen si Tech, tapos na ang usapan. Ikaf, Siege. Boss Ye, para lang SA baguhang tu. Handang isakripisyo ang Financial Summit? Boss ko. Nakbabanta ka ba sa akin? Haha. Hindi, tubanta. Gusto ko lang makipag-usap na maayos sa'yo, Boss Ye. Anong financial summit? Yung gaganapin ng Dragon Consortium, may balita. 1 bilyong puhunan ang ilalagak sa Jiangcheng. Napag-usapan na namin ni Gold Henhai na sasama tayo. Boss Ye, hindi mo na kailangan ng paalala. Kung wala ang pamilya Guo, ang Chanmi Group mo lang. Mahihirapan kang makakuha ng proyekto, at pagdating ng panahon, ikaw ang malulugi ng malaki. Anong pakinabang sa pamilya Gu ang pag-atras mo? Wala ka. Makakahanap pa rin kami ng ibang partner. Kung hindi talaga kaya, wala namang mawawala sa amin, ikaw ang talo. Malaki na ang na-invest mo, kung hindi mo makuha. Ang pondo mula sa Financial Summit, mas malaki. Ang lugi mo kaysa sa akin. Gu Henhai, ano ba talaga ang gusto mo? Diretsuhin mo na. Hahaha, simple lang. Una, ang Future Tech Project. Gusto kong makisali. Pangalawa, gusto kong gawing impossible para sa batang ito. Ang magtagumpay sa financial sector ng Jiangcheng. Chen Xuan, sinabi ko na ito dati. Walang makakatanggi sa akin, si Go Henhai. Kung ganon, huwag na lang ang investment sa Financial Summit. Yi Yuqian, seryoso ka Peng. Ipagpapalit mo ang investment sa Financial Summit para sa batang ito. Wala itong kinalaman kay Chen Xuan. Sa tingin ko, hindi kayo karapat-dapat pagkatiwalaan ang pamilya ko. Mabuti. Tignan natin. Gusto kong makita. Paano ka makakapagpaliwanag sa mga shareholders ng Chanmi Financial kung mawala ang investment sa Financial Summit? Sino nagsabing mawawalan kami ng investment? Sa financial summit dahil lang sa inyo. Bossy, ang aming Point Gold Tech ay handang maging partner mo para makuha ang investment sa financial summit. Cheng Xuan, alam Montag PA, kung gaano kalaki ang Financial Summit, pati puhunan mo sa kumpanya. Galing kay Yi Ichien, gusto mo pang sumali sa Financial Summit? Hahaha, ang tapang Montag talaga, binata. Nagbago ang tingin ko sa iyo. Bossy, ito BA. Ang pinagkakatiwalaan mong partner? Chen Xuan, alam kong para sa akin ito. Pero ang standards ng Financial Summit ay masyadong mataas. Hindi natin kaya. Bossy, maniwala ka sa akin. Hindi kita bibigyan. Kung investment summit ng Chanlong Consortium ito, bilang isa sa mga shareholders ng Chanlong Consortium, hindi dapat problema ang makuha ang investment. Saich, excited akong makita kung paano mo makukuha ang pabor ng Chanlong Consortium. Nga pala, paalala, siguraduhin mong bayaran ang upa sa Chensi. O sa susunod na buwan, paalisin kayo. Kalokohan. Nakausap na namin ang Chanrui Property. Terra. Seryoso ka bang palisin sila? Para mapatay ang langaw, sirain mo ang pugad. Sa buong Chanrui Tower. Hindi kailangan ng pangalawang financial company. Ang cute mo, Cheng Xuan. Dahil sa iyo, may problema akong kalaban. Paano nakakuha ng atensyon ni Yikian? Ni, tatay, baka naman si Cheng Xuan ay sugar babi niya? Ang isang tao tulad ni Yikian ay hindi magsasakripisyo ng interes ng kumpanya para sa mga personal na relasyon. Cheng Xuan ay tiyak na may kanyang natatanging kakayahan. Sabihin mo sa akin ng detalyado ang tungkol sa kanya, alam ko, ang batang ito na si Chen Xuan ay may maaming negosyo sa ilalim ng kanyang kontrol. Mukhang minamaliit ko siya, ang Chanyu Hotel pa lang. At Royal Business K ay nagkakahalaga na ng malaki. Mahil ang batang ito ay talagang may potential.
na magpakita sa financial summit. Ano ang gagawin natin, tatay? Hindi natin pwedeng hayaan na si Chensuan ay umapaw sa atin. Sino ba ang nag-utos sa iyo na kumilos ng walang pag-isip? Nga pala. Hindi mo ba sinabi noong nakaraan na nakagalit niya? Si Suntian lang ng pamilyang Son? Talagang walang kamalay-malay ang taong ito. Ang pamilyang Son ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Ahit si Suntian lang ay kanyang kinakalaban. Kung ganito ang sitwasyon, mas mabuting makipagtulungan tayo sa pamilyang Son. Huwag kang mag-alala, tatay. Pupunta na ako kay Sun Tian lang. Nga pala. Yung sinabi ni Chensuan tungkol sa pag-renew ng kontrata. Kumusta na ang arrangement mo? Huwag mo nang bigyan ako ng problema. Tatay, huwag kang mag-alala, si Manager Wong ng property ay matagal nang sumang-ayon sa akin. Hindi lang 3 taon ang renewal. Pati na rin may discount pa tayo. Mabuti. Sa wakas, may magandang balita na. Tingnan mo, kakasabi lang, tumawag na si Manager Wong sa akin. Mahil tungkol sa pagsing ng renewal contract. Hello Manager Wang, handa na ba ang renewal contract? OOBA? Kakasabi lang na itaas, na-renew na ng Chensi Technology. Sa susunod na buwan, magmadali kayong lumipa. Ano? Hindi kami i-renew? Bakit? Hello Manager Wang. Ako si Gu Zhenhai. Ano ba talaga ang problema? Maganda naman ang ating pakikipagtulungan dati. Boss Go, hindi ko rin alam ang detalye. Pero ito ay direct ang utos na malaking boss. Kami ay Sumusunod lang sa utos. Sana ay maintindihan mo. Ito ay isa na namang problema. Hindi ko alam, tatay. Wala na tayong magagawa ngayon. puntahan mo na agad si Sun Tian lang. Ang pamilyang Son ay isa rin sa mga may-ari ng Chanrui Building. Baka matulungan tayo nila para ma-renew. Bilisan Montag. Sige, gagawin ko na. Young Master Son, pasensya na po sa mga nangyari. Malaking pagkakamali yon. Ako po ay humihingi ng tawad sa pakikipagtulungan natin ngayon. Sana po ay suportahan ninyo ang aming pamilyang Gu. Vida namang suportahan kita. Pero may kondisyon ako. Gusto ko si Lumenyan, pakakasalan ko siya. Kailangan mong papayagin siya na magpakasal kay Son Xiao. Napakalaking karangalan iyon. Paano naglakas loob tumanggi ang pamilyang Lu? Yung matandang si Lu Tingguo. Siyempre hindi tatanggi. Pero yung balang hiyang babeng si Lumenyan. Ayaw akong bigyan ng mukha. Masyadong matigas talaga ang ulo ni Lumenyan. Mahirap palagang gawin ang mga bagay na ayaw niya. Problema Montag na yan. Hindi ganun kadaling makuha ang pakilala ng aming pamilyang Son. Huwag po kayong mag-alala, Son Xiao, siguradong hindi ko kayo bibigin. Oh, nga pala, San Xiao. Ang pinakamahalaga kay Lu Tingguo ay yung minanang pharmaceutical factory ng pamilyang Lu. Pwede nating. Taman ga ang kutop ko. Ang lupit mo talaga, par. Trabaho lang para kay San Xiao. Maayos ang pag-isip mo. Pagkatapos ng lahat, libre mong magagamit ang mga resources ng pamilyang Son. Salamat, San Xiao. Ayusin ko na ito. Yan. Si Sun Tian lang ay anak ng pinakamayamang tao. Si Son, hindi ka talo kung pakakasalan mo siya. Hindi. Mas gugustuhin kong mamatay kaysa magpakasal sa taong hindi ko mahal. Huwag mong sabihin sa akin. Nasa isip mo tatiarin si Cheng Xuan, yang balang kwentang yun? Sasabihin ko sa'yo, habang buhay ako, kalimutan mo na yang balak mo. Papa, si Chen Suan ngayon. Nagbago na siya, hindi ba pwede? Bigyan niyo siya ng isang pagkakataon. Ginoo, may masamang balita. Yung pinag-usapan natin, na agaw. NG Guyuan Pharmaceuticals. Ang presyong inalok nila. Kalahati lang ng sa atin. Guyuan Pharmaceuticals? Saan nila nakuha ang pondo? Hindi alam. Ang Guyuan Pharmaceuticals. Nakakuha pa ng secret formula. Baka malapit na nilang sakupin ang merkado. Ginoo, kailangan ninyong mag-isip ng paan at mabilisan. Kung hindi, malapit nang mabangkarote ang pamilyang Lu. Ang negosyo ng pamilyang Lu ay mawawasak. Sa mga kamay ko, ni Lu Tingguo. Tito Lu, kamusta na po? Tito Lu, alam kong nahihirapan po kayon gayon. Kung papayag lang si Minyan na pakasalan si Son Xiao, hindi lang po kayo matutulungan ng pamilyang Son na mabawi ang order, kundi mabubuhay pa muli ang pharmaceutical factory ng pamilyang Lu. Guok siya o dong. Ikaw ang may kagagawan nito, di ba? Tito Lu, hindi po kami yon. Nais lang po naming tumulong. Ngayon, ang Guyuan Pharmaceutical ay nakakuha ng 1 bilyong pondo kapag nagmas-produce na sila ng bagong gamot. Ilang araw na lang ang itatagal ng pabrika ninyong Lu? Huwag siya odong suntian lang.
Walang hiya kayo. Pwede ka namang tumanggi, pero kung mabangkarote ang pamilya Lu, ayaw nyo bang harapin yon? Tay, huwag po ganyan. Yan, ang pamilya Lu ay pinaghirapan ng ilang henerasyon. Hindi ko pwedeng si Rain to. Walang kwenta ang tatay mo. Ngunit itong kasal. Bigyan kita ng isang araw para mag-isip. Bukas na yon. Umayag ka sa kasal, o kaya, hintayin mong mabangkarote ang pamilya Lu. Isang araw? San, halika. Yan, nakikita mo, hindi na kaya ng pamilya natin. CJ, papayag ako. Papayag akong pakasalan si Suntian lang. Mabuti kang anak. Tay. Pasensya na. Basta't maliligtas ang pamilya Lu. Gagawin ko ang lahat. Chen Xuan, pasensya na. Marahil, hindi talaga tayo para sa isa't isa. Ito ang kontrata sa pag-upa sa Global Financial Center. Isang 5 na gusali sa ilalim ng pamilya Son. 3 taon. Sobrang bait ka o. DIBA? Son, ang baba naman ng renta. Ang Jiangcheng Global Center ay landmark ng lungsod. Ang market price ay 50 milyon kada taon. Huwag kang mahiya. Et saka. Go. Ito ay mula sa pamilya Son para sa iyo. Isang sulat ng intent para sa 0 bilyong pamumuhunan para sa Chensi Finance. Upang makalahok sa Financial Summit. 10 bilyon? San, ikaf talaga, ay ang biyaya ng pamilya Gu. Sa perang ito, paano makikipagkumpetensya sa akin si Chen Suang yun? Wala siyang panlaban. Lahat ng suporta ay naibigay ko na. Huwag mo akong bigin, kung hindi... Son, huwag kang mag-alala. Hindi ba ito si Chen Xuan? Bakit ang suot mo pang hingi ng pagkain sa kapitbahay? Excuse me. Excuse me. Alam mo ba kung saan ka naroroon? Financial Summit and Gate Dragon Financial Group ito. Pwede ba dito ang mga maliliit na negosyante tulad mo? Wala kang imbitasyon. Huwag kang umasa na makakapasok ka. Ginoo, pakita po ng inyong imbitasyon. Ako si Chen Xuan, may-ari ng Golden Touch Technology. Narito ako para sa summit. Ang ating imbitasyon ay nasa kay Boss Ye. Nasa kay Boss Ye. Boss, huwag kang magbiro. Hoy, siya yung dating empleyado ng pamilya Gu. Tinanggal ko na siya noon pa. Guardia, paalisin ninyo ang impostor na ito. Paumanhin po, Gino. Lumayo po kayo. Napansin ang host sa venue ng Financial Summit. Magrehistro ba? Magrehistro. Pinabati kita. Matagumpay ang pagrehistro. Nakuha mo ang 0% shares ng Dragon Financial Group. Kasama ang naunang premyo sa pagrehistro, may 20% shares na ako sa Dragon Group. 20% ng shares. Ulitin ko, narito ako para sa summit. Kung hindi kayo naniniwala, tawagan niyo si Boss Ye. Paumanhin po, Gino. Kung wala kayong imbitasyon, lumayo na po kayo. Kung hindi, huwag ninyong sisihin ang mga gwardiya. Oo. Impostor Zia. Sampalin ninyo siya na mabuti. Basagin ninyo ang mga buto niya. Ako ang bahala. Ikaw. Bitawan mo ako. Igilan ninyo yan. Ano ba ang ginagawa ninyo? Boss Ning, gusto makapasok ng batang ito. Inutulungan ko kayong linisin ang lugar. Nagsisinungaling siya. Boss Ning, si Chen Xuan ay may-ari ng Golden Touch Technology at kasosyo ko. Bastos, ang Golden Touch Technology ay inanyayahan ng Dragon Group para sa Financial Summit. Espesyal na panauhin siya sa Financial Summit. Zino ka ba? Hinaharang mo siya? Paumanhin, Boss Chen. Hindi namin kayo nakilala. Paumanhin, Chen. Ginoong Chen, may problema sa aming pagtangga. Alisin ka o sila kagat. Sanay patavarin Montag kami. Paumanhin po, Gino. Huwag po ninyo kaming alisin. Tumigil ka. Anong nangyari, Boss Ning? Itong bagay na to. Simula sa pool, ikaw ang may gawa nito. Ngayon basta-basta ka na lang. Alice? Ang Financial Summit, siya ang nagsabi na si MR Chen ay scammer, kaya kami ay nahirapan. Kay Mr. Chun. Boss Ning, ang ibig mong sabihin. Ay lumuhod at humingi ng tawad kay Boss Chen. Kung hindi, ang pamilya ko ay atras sa Financial Summit na ito. Ako,
Magsusuri sa cute na to? Hindi pwede. Kung malaman ni Sun Tian lang na hindi ako makakapasok sa financial summit, siguradong hindi niya ako palalampasin. Boss Chen, ako'y bulag at hindi nakakilala sa inyo. Kayo'y mabait at mapagpatawad. Patawarin niyo na ako. Sana sa susunod kapag naghanap ka ng gulo, gumamit ka naman ng utak. Chen Xuan. Hindi kita palalampasin, Chairman Chen. Sa summit na ito, maraming mga eksperto ang naroon. Ang layunin ninyo sa pagpunta dito ay para sa finance. Nangako ako kay Boss Ye na makakuha ng investment mula sa Chanlong Consortium para sa Tianjin Tech. Mukhang mahirap ito. Narinig ko na nakakuha ang pamilya Guo ng isa 0 bilyong investment mula sa pamilya Son. Alam mo sila, pinakamalaking kalaban. Boss Ning, hindi ko muna gustong ibunyad ang aking pagkakakilanlan sa Chanlong Consortium para hindi mag-alarma. Sundin mo lang ang normal na work process. Gets, kung may kailangan ka, sabihin mo lang. CJ, Maligayang pagdating sa financial summit at bigyan natin ng palakpakan Ang Presidente NG Cheng Sitek. na si MR Go Xiaodong para sa kanyang talumpati. Mga kasama, ang Gensi Finance ay may suportang isa 0 bilyon mula sa pamilya Son. At tiyak na magiging bagong benchmark ng finance sa Jiangcheng. Sa tingin ko, ang mga maliliit na kumpanya, huwag na lang sumali. Nakakatakot, ang pamilya Guo at pamilya Son. Parang winning combination talaga. Nga, sino ba naman ang makakalaban nila? Tignan na lang natin. Kung makakakuha tayo ng kahit konti, salamat sa. magandang talumpati ni Boss Go. Sunod, ating tanggapin ang presidente ng Tianjin Tech. Na si Mr. Chen Xuan. Chen Xuan, nakita Montag PA. Ito ang tinatawag na kapangyarihan. Ang iyong Golden Touch technology ay malapit nang mapunta sa ilalim ng aking mga paa. Ang ipapakita ko sa inyo ay ang aming Golden Touch technology. Ang unang proyekto mula ng ito ay itinatag ang Future Tech. Ang pagkakaroon nito ay tiyak na magpapasigla sa buong merkado ng pananalapi. Ayon sa desisyon ng hurado, ang huling partner para sa Financial Summit ay Golden Touch Technology. Hindi ako sangayon. Pagdating sa financial capacity, ano ang may papantay ng Golden Touch Technology? SA Amin? Totoo. Nakapag-ipon kayo ng 10 bilyon, Go Family. Talagang kahanga-hanga. Pero SA Dragon Financial Group. Ang hindi namin kulang ay pera. Ang gusto namin ay isang nakikitang kinabukasan. Hindi mga pangarap na walang laman sa pananalapi. Sa aspetong ito, hindi mo kayang pantayan ang Golden Touch Technology. Austrian, ako mula SA Oceanic Group. Pwede ba tayong magtulungan? Kamusta? Kamusta? Boss Chen, kamusta? Kami mula sa Heavy Beauty Group. Sana may pagkakataon na makipagtulungan sa inyo. Sige, Boss Chen, kamusta? Ako mula sa Zhang Group. Zana. Hindi niyo kami ng pagkakataon. sige, tiyak. Chen Tsuan, huwag kang magyabang. Ano ang magagawa mo kahit makakuha ka ng investment? Luminyan, bukas ay magsusuot na siya ng wedding dress. At nakakasalan si Sun Tian lang. Ano ang sinasabi mo? Kumpa sa kanya, ikaw ang laging talo. Haha. Ang Son family ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Ang aming Go family ay nakasandal sa Son family. Kaya patuloy kaming magiging matagumpay. Hintayin mo makita si Minyan na nakasuot ng wedding dress. At nakakasalan ang ibang lalaki. Chen Xuan, ipangako mo sa akin na aalagaan mo ang iyong sarili. Kaya pala noong araw na iyon, parang may mali kay Minyan. Hindi ko kayang panoorin si Minyan. Napakasal sa taong hindi niya mahal.
Ginoo, ang ganda ng binibini. Ah, kasalanan ko ang aking kahinaan. Kailangan pang isakripisyo ang kaligayahan ng aking anak. Ah, Chen Suan, bakit ka nandito? Ningyan. Talaga bang pakakasalan mo si Suntian lang? Chen Suan, umalis ka na. Ito ang sarili kong desisyon. sino ka pa manggulo dito? May odomo. Palayasin mo siya. Sino sa inyo ang may lakas ng loob na apihin si Chen Suan? Tiyo, hindi dapat isakripisyo ni Menyan ang sarili niya. Para sa pamilya Lu. Ang kasal ni Yanyan at Son Xiao. Malaking bagay ito para sa aming dalawang pamilya. May karapatan ka bang makialam? Zaka. Kung wala ang pamilya Son, mabubuwag ang pamilya Lu. Gusto mo bang sumama si Yanyan sa iyo at mabuhay? Kahirapan? Kung sasabihin kong kaya kong tulungan ang pamilya, doon na resolbahin ang lahat ng problema. Tiyo, pwede mo bang tanggapin na kanselahin ang kasal? Ay ikaw lang? Para kay Mingyan, gagawin ko ang lahat. Sige, kung talagang kaya mong resolbahin ang problema ng pamilya Lu, kakanselahin ko ang kasal. Oy. Ano? Pupunta na ako. Kailangan naming mabayaran. Kung hindi kami babayaran, alisin namin ang lahat sa pabrika ng gamot. Umalis ka! Umalis ka! Umalis ka! Papasukin niyo ako. Lumabas ang finance. Bayaran niyo kami. Anong ginagawa ng mga leader niyo? Bayaran niyo kami. Kailangan naming mabuhay. Bayaran niyo kami. Ito ang isa sa mga problema ng pabrika ng gamot ngayon. Sides, tingnan natin kung paano mo ito resolbahin. Natukoy ang host na pumasok sa core area ng Century Old Pharmaceutical Company. I activate BA on check-in. Check-in. Matagumpay ang check-in. Binabati kita sa pagkakaroon ng Palace Secretary site. Jusuan Huichundan, kasama ang kumpletong proseso ng paggawa at modernong klinikal na pagpapabuti. Market valuation na higit sa 5 bilyon. Kung hindi kami babayaran, alisin namin ang lahat sa inyong pabrika ng gamot. Mga kasama, narito ako para resolbahin ang inyong mga problema. Ikaf, Zenoka, Eaharui. Alam kong ilang buwan nang delayed ang sahod ninyo. Narito ako ngayon para bayaran kayo. Bakit namin dapat paniwalaan ka? Tatawagin ko na ang finance para magpadala ng pera sa inyo. At bawat isa sa inyo ay makakatanggap ng 1 buwan na extra sahod. Talaga? Ang galing. Sa wakas, sahod na. Ang galing. Sa wakas, sahod na. Ang galing. Sa wakas, sahod na. Hindi sapat ang pera. Ang kailangan namin ngayon ay magandang gamot para makipagkumpetensya sa Guyuan Pharmaceutical. Paano mo ito resolbahin? HMP. Sensuan, ito ang bagong gamot na blood nourishing pill ng Guyuan Pharmaceutical. Ginamit ang 100 taong lihim na resipi. Ngayon sa media, sinasabi na ang gamot ng pamilya Lu ay mas masahol pa sa mga peking gamot. Aminado ako, ang pera mo ay talagang nakatulong sa mga problema ko ngayon. Pero para matalo, ang Guyuan Pharmaceutical, kailangan natin ng magandang produkto. Ito ang resipi na ibinigay sa akin ng pamilya Son. Lahat ay antas pambansa. Sa mga produktong ito, matitiyak ang kinabukasan ng ating pabrika ng gamot. Hey! Chen Suan, meron pa ba tayo? Ibang paraan ngayon? Tito, may recipe ako dito. Tingnan nyo. Nine Revolution Spring Returning Pill. Saan mo nakuha ito? Tama. Ito ang matagal nang nawalang lihim na resipi ng palasyo. Ang proseso pa lang ng paggamit ng gintong balot ay mas mataas na kaysa sa Guyuan Pharmaceutical. Sensuan, sabihin mo sa akin ang totoo. Saan galing ang resiping ito? Tito, huwag mo na niyong alalahanin kung saan ito galing. Sabihin nyo, kung makakatulong ba ang resiping ito para matalo ng pamilya Lu ang Guyuan Pharmaceutical. AME, sa resiping ito, kayang-kaya kong gapiin ang Guyuan Pharmaceutical. Hanggang sa hindi na nila alam ang kanilang gagawin. Pero ang kondisyon ay dapat totoo ang resipi. Cheng Xuan, pinapatingnan na ni Professor Wang ang resipi. Kung hindi ito epektibo, huwag mo akong sisihin. Kung ipaghiwalay kita at si Yanyan. Tito, huwag kayong mag-alala, hindi kayo mabibigo ng resiping ito. Gawa ng sistema. Dapat ay dekalidad. Chairman, Ji Chen, ang gamot na ito ay hindi lang nakakagamot ng anemia, kundi nakakagaling din ng mabilis pagkatapos ng operasyon. Ang halaga nito sa merkado ay hindi bababa sa 5 bilyon. Ji Chen, kanina ay bulag ako.
Pasensya na at maraming salamat. Tito, huwag kayong mag-alala, tayo ay pamilya. Hindi na kailangan ng magmalat. Nga, pamilya tayo, Tito, huwag kang mag-alala. Pa, Tito, magdadagdag pa ako ng 1 bilyon na puhunan para sa pabrika. Mabuti, sa karagdagang puhunang ito, may papatupad na ang plano para palawakin ang linya ng produksyon. Tito, ang ipinangako ninyo sa akin noon. Pupunta na ako ngayon sa pamilya, Sun para kanselahin ang kasal. Ito ay para sa'yo. salamat. Pagod na pagod ako sa buong araw, hindi mo man lang ako inalok ng tsaa. Sige na nga, pasok ka na at umupo muna. CJ, Shensuan, salamat sa tulong mo sa aming pamilya. Naresolba mo ang krisis. Kung wala ka, hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Minyan, simpleng bagay lang yon. Huwag kang masyadong magpasalamat. Para sa'yo, simpleng bagay lang yon, pero para sa aming pamilya. Iyon ay buhay ang nailigtas mo. Hindi ko talaga alam kung paano kita pagbibigyan. Kung talagang gusto mong magpasalamat. Hoy, Kid, hindi mo ba sinabing sigurado to? Yung matandang Luding Guo, paano siya nakatapang na tumanggi sa kasal? San? Siguradong si Chensuan ang may kagagawan nito. Hindi ko alam kung saan nakuha ng batang yon ang lihim na reseta. Bahala na, kailangan kong makuha si Luminyan. Mag-isip ka ng paan, kung hindi, palalayasin ko kayo ng tatay mo. S.A. Jiangcheng. San? Paano kung gawin nating tuluyang mawala si Chensuan? Apag namatay siya, kanino pa magpapakasal si Luminyan? Interesting. Anong plano, Montag? Naalala ka o, meron ka bang illegal na boxing arena sa pangalan mo? Son, paano kung pumasok si Chensuan sa illegal na boxing? Kung sakaling mamatay siya doon, normal lang yon, di ba? Ang net worth ni Chensuan ngayon ay hindi bababa sa 1 bilyon. Sa tingin mo, sasali siya sa illegal na boxing? Siyempre hindi sasali si Chensuan sa illegal na boxing. Pero kung para sa kaligtasan ni Luminyan, makatuwiran naman yon, di ba? Heha. Sige, bigyan kita ng huling pagkakataon. Kung may mali ulit, alam mo na ang kahihinatnan. Son, huwag kang mag-alala. Mengyan, tingnan Montag. Ito bagong channel bag, bagay na bagay sa suot mo. Damo kahapon, limited edition da. Ngayon, tara na at tingnan natin. Pero may meeting ako kay Shensuan mamayang hapon. Tungkol sa pagpapalawak ng pabrika. Ay naku, sandali lang naman. Et saka, Mag-engage ka na, dapat bumili ka ng bagong damit. Sige na nga. Hui, tingnan Montag, yung diamond studded bag, sabi NG sales lady. Isa na lang ang natitira. Subukan mo na. Ah, Bigla sumakit ang tiyan ko. Pupunta muna ako sa CR. Siege, mauna ka. Bitawan mo ako. Hoy, Kung gusto mong iligtas si Luminyan, pumunta ka mag-isa sa kanluran ng lungsod. Abandonadong kude ka. anong ginawa mo sa kanya? Igilan mo ang kakulitan. Kung hindi ka pupunta, maghanda ka na lang sa paglilibing sa kanya. Ang mga pinili mong tao, medyo mahina. Imposible. Paano ka ganyan kagaling sa away? Pakawalan mo si Mengyan. Kung hindi, Chensuan, kung gagalaw ka pa ng kahit isang bises, papatayin ka Uzia. Shensuan, umalis ka na. Huwag mo na ako isipin. hindi ako gagalaw, Gok Xiaodong. Pakawalan mo siya. Huli na, San Shao. Sirain na natin siya ngayon. Mabuti, Chen Xuan. Akala mo ang galing-galing mo sa away? Subukan mo ulit. Ah, maliit na hayop, lumaban ka sa akin.
Akala Montag Superhero ka talaga, ah? Chen Suan, bitawan mo siya. Huwag ninyong saktan si Chen Suan. Kunang video, ipadala sa media. Sabihin nating, nagkautang sa sugal si Chen Suan at binali ang kanyang binti. Huwag kayong gagalaw. Nakapaligid na kayo. Bakit may pulis? Akala nyo ba tanga ako? Kapag may kidnapping, ang unang dapat gawin, hindi ba't dapat tumawag ng pulis? Chen Xuan. Chen Suan, kamusta ka? Mingyan, huwag kang umiyak. Sabi ko sa'yo, ako. Ipagtatanggol kita. Ah, Chen Suan. Mingyan, gising ka na. Kamusta ang pakiramdam mo? Sabi ng doktor, may crack ang iyong ribs. At may mild concussion ka rin. Ano ang pakiramdam mo? Kumusta na sina Sun Tianlang at Gok Xiaodong? Huwag kang mag-alala. Nasa kulungan na silang dalawa. Matatanggap nila ang parusa ng batas. Mingyan, may isang bagay. Kailangan kong gawin ito ngayon. Pwede mo ba akong tulungan? Kunin mo ang nasa bulsa ko. Ano ito? Nung natumba ako sa underground fight, ikaw lang ang nasa isip ko. Palagi kong iniisip na kapag stable na ako, saka kita papakasalan. Ngayon ko lang na-realize habang buhay, dapat kong hawakan ka. Mingyan, gusto kong itanong, pakakasalan mo ba ako? Kasal anan MO2. Kung hindi mo sinabing makakatulong ang pagdukot, hindi sana tayo nakulong ng habang buhay. Paano ko malalaman na ganon kalakas si Cheng Xuan? Sun Xiao. Paano ko malalaman na pati tatay ko makukulong? Ang pamilya namin, apos na talaga. Wala na ang pamilya mo, wala ka nang ipagyayabang. Ikaf. Alagaan mo siyang mabuti. Tay, huwag kayong mag-alala. Pangako ko, alagaan ko si Mingyan habang buhay. Napagtanto ng system na natapos mo ang isang mahalagang milestone sa buhay. Activate BA on check-in. Check-in. Congratulations! Nakakuha ka ng twins. Baliw, ano nang pinagtatawa mo? Mingyan, alam mo ba? Magkakaroon tayo ng 2 anak.